Halika't pakinggan natin ang isang napakagandang alamat mula sa Argao, Cebu. Ito'y isang kwento na, alam nyo, hanggang ngayon ay buhay na buhay pa rin. Tungkol to sa ugnayan natin sa kalikasan. At ang bida, walang iba kundi si Maria Cacao. Okay, so para masimulan natin to, isipin niyo muna yung lugar. Sa paanan ng bundok Lantoy, may isang ilog na dire-diretso ang agos papunta sa dagat. Napakatahimik, napakaganda, puno ng mga lunting niya puno at yung tubig sobrang linaw. Dito mismo sa paraisong to nagsisimula ang kwento natin kasi dito may nakatirang isang mahiwagang nilalang. At sino pa ba ang nilalang na to? Siyempre, walang iba kundi si Maria Cacao. Parang siya yung kaluluwa, yung guardian ng buong bundok Lantoy. Pero teka, ano nga ba talaga ang isang diwata? Well, sa mga kwento natin sa mitolohiyang Pilipino, ang diwata, hindi lang yan basta engkanto, no? Sila yung mga guardian, mga tagapangalaga ng kalikasan, ng mga bundok, ilog, gubat. Trabaho nila na panatilihin yung balanse sa pagitan ng tao at ng lahat ng nabubuhay. At si Maria Cacao, siya yung diwata ng Argao. So, sino ba itong si Maria Cacao? Sabi sa kwento, isa siyang napakagandang diwata. Nakatira siya sa isang tagong kuweba dyan sa bundok Lantoy. At alam niyo ba, meron siyang malawak na plantasyon ng kakao. At kilalang kilala siya ng lahat kasi sobrang bait niya sa mga taga roon. Pero di lang dahil sa kabaitan niya siya naging sikat. May isa pang bagay na talagang mahiwaga. Isang bagay na laging inaabangan ng mga tao sa ilog. Imagine, isang tanawinan na parang galing sa panaginip. Paminsan-minsan kasi may isang malaki at nagniningning na gintong barko na naglalayag sa ilog. Grabe, isipin yun, barkong gawa sa purong ginto. Yan yung sasakyan ni Maria Cacao. Diyan niya isinasakay yung mga anin niyang kakao para dalhin sa ibang lugar. Kaya naman, tuwing nakikita ng mga tao yung barko, sigawan sila. Andyan na si Maria Cacao, nakabalik na siya. Alam nyo, para sa kanila, sinyalis yon ng kasaganaan, ng good news. At pinapakita nito kung gaano kaganda yung samahan nila noon. At hindi lang yan, grabe yung tiwala ni Maria sa mga tao. Kapag may fiesta o anumang handaan, ang gagawin ng mga taga-baryo, iiwan nila yung listahan ng mga kailangan nila sa tapat ng kuweba niya. Tapos, kinabukasan, boom! Nandun na lahat ng pinakamagara niyang kubyertes at plato. Ang usapan lang, isawli ng malinis at walang sira. Simple, di ba? Pero alam naman natin, sa maraming kwento, yung tiwala madaling masira. At dito na nga nagsimulang magbago ang lahat. Kasi yung dating pasasalamat ng mga tao, naging parang entitlement na. Yung mga gamit na hinihiram nila, unti-unti bumabalik na may basag o sira. At ang mas malala pa, may mga gamit na hindi na talaga isinasauli. Nawala na yung respeto. Yung kabaitan ni Maria Cacao parang naging obligasyon na sa tingin nila. Inabuso nila yung kabaitan niya at yung tiwalang ibinigay niya, sinira nila dahil sa kasakiman. At syempre, kapag sinira mo ang tiwala, lalo na yung tiwala ng isang diwata na tagapangangalaga pa ng kalikasan, asahan mo may mangyayaring hindi maganda. Tapos, isang gabi, biglang nagbago ang lahat. Yung tahimik na panahon, biglang sinundan ng isang napakalakas na bagyo. Grabe, yung ulan parang ibinubuhos galing sa langit at yung hangin, sobrang lakas, para bang galit na galit ang kalikasan. At syempre, anong iisipin ng mga tao? Naisip nila, nako, baka ito na yung ganti ni Maria Cacao. Ito na yung parusa sa pag-abuso natin sa kabaitan niya. At dahil sa ulan na walang tigil, yung ilog na dati payapa, naging parang isang halimaw. Umangat yung tubig ng sobrang bilis, umapaw at sinira ang lahat ng madaanan, pananim, bahay, lahat. At sa gitna ng lahat ng yun, yung gintong barko ni Maria, natangay ng malakas na agos. Walang preno. At sa kasamaang palad, bumangga ito ng todo sa bagong tayong tulay ng bayan. Wasak na wasak yung tulay. Nung humupa na yung baha, tumila na yung ulan, isang napakalungkot na tanawin ang nakita nila. Sira yung tulay, pero yun yung hindi pinakamasakit. Ang pinakamasakit, wala na si Maria Cacao, naglaho na siya, pati yung gintong barko niya, at hindi na sila muling nakita. So, yun na nga. Iniwan ni Maria Cacao ang isang sirang tulay. Pero mas mahalaga,
Nag-iwan siya ng isang aral na talagang tumatak sa lahat. Ano ba yung mga aral na to? 3 lang yan, pero napakahalaga. Una, pahalagahan ang tiwala. Huwag mong sirain. Pangalawa, ang pasasalamat dapat nasa gawa, hindi lang sa salita. At pangatlo, ito siguro yung pinaka-importante. Respetuhin ang kalikasan. Hindi yan isang bagay na pwede mong abusuhin. Kasi sa huli, yang talaga ang core ng alamat, yung tiwala na nasira. Yon ang nagbago ng lahat. Dahil doon nawala yung kabaitan ng diwata. Dahil doon nagkaroon ng baha. At dahil doon tuluyang nagkahiwalay ang mundo ng tao at mundo ng kalikasan. Kaya ayun, ang alamat ni Maria Cacao, hindi lang yan simpleng kwentong pambata. Isa siyang malaking paalala para sa ating lahat kahit ngayon. Kaya yung iiwan kong tanong sa inyo ay ito. Sa buhay natin ngayon, sa pakikitungo natin sa ibang tao at sa kalikasan, paano natin inaalagaan yung mga biyaya at tiwalang binibigay sa atin? Isang magandang pag-isipan, di ba?